Yung mga kasalanan ni Sara po, hindi man po siya absuelto. Kasi unang-una, hindi man tinats ng Supreme Court. Kasi ang subject po ng petition ni Torion, yung sa technicality po, kung yung impeachment complaint ba ay hindi nag-violate sa 1 year bar rule. Ganun lang yun. Kaya karga pa rin ni Sara Duterte ang kanyang mga kasalanan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan po natin yung naging desisyon ng Supreme Court. Maraming nalungkot, marami din na natuwa. Alam na ninyo kung sino yung nalungkot, sino naman po yung natuwa. Ikaw, Mr. Maravillas. Natutuwa tayo kasi lalong uminit yung balita. Pag mainit po ang balita, happy kami. Alam ba ninyo na ganyan po kami na mga journalist? Kasi pag babloy, sabi nga dito sa amin, matamlay ang mga balita, matamlay din po kami. Walang excitement sa aming mga programa. Di ba? Pag may controversy po, happy kami na mga journalist kasi may discussion na panonoorin ng mga mamamayan. Pagkikinggan ko nasa radyo kami noon. Sige kong hanap ng mga balita, mga controversies. Pag walang controversy po, matamlay ang aming pakiramdam. Kaya itong naging desisyon ng Supreme Court na nakakainis, gustong-gusto namin ito. Tingnan ninyo, buhay na buhay, mga kababayan ng balita. Bala kayo dyan. Di ba? Ang akala siguro nitong mga DDS sa pagpabor sa kanila ng Supreme Court. Malulungkot po tayo. Ay, hindi tayo nalulungkot. Masayang masaya. Kasi uminit yung balitaktakan. Di ba? Anyway, ito po, temporary setback man lang po. And in fact, yung lead prosecutor po, si Congressman Dibanan, napakaganda ng kanyang mga sinabi. At ito yung una ko, mga kababayan, na gustong i-share sa inyo para kumalma po tayo. Kahit po si Laila de Lima, na magiging prosecutor din sana. Kaya lang naudlot. Temporary setback man lang po ito, mga kababayan. At on technicalities, yung decision po ng Supreme Court, hindi man po naabsuelto. Tama si Laila de Lima. Walang naabsuelto rito. Ang kasalanan ni Sara Duterte as contained, mga kababayan, sa 7 articles of impeachment, hindi man po nabura. Walang naabsuelto rito. Only that, ang pinaburan, mga kababayan, ng Supreme Court, yung petition filed by yung abogado ni Torion, questioning the constitutionality kasi may 1 year bar rule. 4 kasi po na mga impeachment cases yung final. Sa totoo lang po, talagang may problema din yung Congress. And in fact, it is acknowledged by the lead prosecutor with the decision of the Supreme Court. Yan po, lead prosecutor in BP Sara impeachment case reacts to Supreme Court decision. Sabi po ni Congressman 4-piece party list Congressman Marcelino Nonoy Libanan, yung accountability niya ni Sara Duterte has merely been deferred, not denied. Na-deferred lang po, hindi siya denied. Walang naabsuelto. Kumbaga, nadili lang yung action, mga kababayan, na dapat sana naging forthwith na. Kaya lang, nagsabwatan yung mga senador nagkakampi ni Sara Duterte. Yan po ang malinaw dyan. Hindi agad ginawa yung mandato ng Supreme Court to forthwith proceed. Binigyan nila ng pagkakataon, mga kababayan, yung defense lawyer na makitaan ng butas. Ganon talaga ang buhay, mga kababayan. So nakitaan ng butas, tumakbo sa Supreme Court, question yung constitutionality ng articles of impeachment. Ganyan talaga po. Normal. Huwag na tayong maging
maging ampalaya. Di ba? So, first round ito mga kababayan, panalo muna si Sara Duterte. So be it. Parang boxing po. Anyway, yung kanyang kapatid na naghamon ng boxing po, natsupi na, tumakas. O di ba? So nalantad yung pagiging duwag. Ito naman na nagbasaklolo si Sara Duterte sa Supreme Court. Ang sabi niya, bloodbath. I want a bloodbath. Pagkatapos biglang nagpasaklolo sa Supreme Court. Ang ibig sabihin nito, takot siya na makita ang mga ebidensya na hawak ng mga House prosecutors. Kaya dinala niya sa technicality. Pero hindi siya absuelto. Napakalinaw po ang sinabi sa desisyon ng Supreme Court. Kaya kalma. Yan napakalinaw. The Supreme Court has ruled that the House impeachment complaint versus VP Sara Duterte is barred by the one-year rule and that due process or fairness applies in all stages of the impeachment process. Sabi po ng spokesperson na si Ting in a press briefing kahapon. Due to this, Ting said, the Senate cannot acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. Madaling sabi, yung schedule po ng Senadong August 4, malamang hindi na po matuloy. Although may mga senador na nagsasabi, they will proceed. Pero medyo malabo na siguro. Pero po, sabi ng Supreme Court, however, the court said it is not absolving the Vice President Duterte, from any of the charges against her. But any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. So next year, pwede pa na mag-file uli. Ano na ngayon? July na po. Katapusan ng July. 7 months away. Pwede pa mag-refile. So, na-defer lang po but not denied. Tama po si Congressman Libanan, the lead House prosecutor. So ngayon, sa kanilang pagre-refile ng impeachment, kung halimbawa yun ang magiging aksyon ng Congress, although sabi ni Attorney Princess Abante, spokesperson ng House of Representatives, titingnan nila yung mga legal remedies. Pwede sila na mag-file ng motion for reconsideration. Bala na niyan yung mga abogado ng Kongreso. So, relax po. Yung kasalanan po ni Sara Duterte na nagbanta sa ating Pangulong papatayin kay Lisa at kay Martin Romualdez, hindi pa man po siya absolved yung Article 1 ng impeachment case. Lalo na po si Piatos. Wala pang trial. At hindi man yun naging subject ng petition sa Supreme Court ni Torion, kundi yung technicality. Kasi nga po, takot na takot po ang kampo ni Sara, si Sara mismo, takot na bumuluwak ang gabundok ng mga ebidensya laban sa kanya na nakapalaman sa articles of impeachment. Lalo na po, mga kababayan, yung mabuksan yung kanyang bank accounts. Kaya po, she is moving heaven and hell. Hindi lang matuloy ang trial. Hayaan natin siya kasi parte siya ng due process. At nire-respeto ng prosecution ng due process, mga kababayan. At least tayo po, marunong tayo kumilala ng due process. Pero yung mga Duterte po, walang ganon. Alam na ninyo, yung tatay, pati si Sara, si Basti po, walang due process. Siya yung nag-amon, pagkatapos siya yung tatakas. Kaya po yung katuwaan ngayon, kung may missing siya sa bungiroan niya, may missing boksingiro na ngayon. Di ba? So, hindi dapat tayo malungkot, mga kababayan. Deferred lang, sabi niya, not denied, deferred lang. Yan accountability has merely been deferred, not denied. 4-piece party list representative Marcelino Nonoy Libanan had this to say Friday, kahapon po, on the heels of Supreme Court's dismissal of Vice President Sara Duterte's impeachment complaint on technical grounds. The Supreme Court unanimous decision, sabi po niya, to halt the impeachment proceedings against Sara on the basis of the constitutional one-year bar on multiple complaints underscores the need to strengthen and clarify our impeachment procedures
sabi po ni Libanan, the lead House prosecutors in the impeachment case. So ito anya yung pagkakataon natin na i-review natin yung ating rules at palakasin. Very positive po yung pananaw ng lead prosecutor. Ganun dapat. So sabi niya, as a member of the House of Representatives in the impeachment prosecution panel, I fully respect the court's ruling. It is important to underscore, however, that the decision rests on procedural grounds and does not touch on the merits of the allegations. Accountability in public service has not been denied, only deferred, sabi po ng veteranong congressman. Yung mga kasalanan ni Sara po, hindi man po siya absuelto. Kasi unang-una, hindi man tinatch ng Supreme Court. Kasi ang subject po ng petition ni Torion, yung sa technicality po, kung yung impeachment complaint ba ay hindi nag-violate sa 1-year bar rule. Ganun lang yun. Kaya karga pa rin ni Sara Duterte ang kanyang mga kasalanan. Kumbaga, kung sa amoy, yung baho niya sa katawan nakadikit pa rin. Hindi pa rin siya nakapaligo. In simple explanation, in simple term, yung nag-aalingasaw na baho ni Sara na nakapalaman doon sa 7 articles of impeachment, nandyan, nakadikit, nakapulupot pa rin sa kanya. Nakadikit sa kanyang katawan. Hindi pa man siya napaliguan, nangangamoy pa rin piatos. Naintindihan na ninyo? Huwag malungkot. Ako nga tuwang-tuwa ko. Bakit? Kasi pag wala na si Sara po sa political scene, hindi na masaya ang discussion dito sa ating vlogging. Maganda po na may laging kontrabidas. Parang pelikula. Ang pelikula po, pag hindi maayos yung ginagampan ng papel, hindi maganda po yung hindi exciting yung pelikula. Di ba? Kaya importante po ang kontrabida sa buhay. Kaya nga relax lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi unang-una, siya na yung nagsabi na ayaw niya nitong impeachment. Gusto niya trabaho lang ng trabaho. Pero kasi denial pa rin yung impeachment, kaya okay na sa kanya, idiretsoan niya yan. We have to follow the legal process. Ayun ang sabi, ang posisyon ng ating Pangulo. Di ba? Yan sabi ni Claire, UC Claire, Malacanang to public respect the Supreme Court. Ano man yung desisyon ng Supreme Court, respetado ng Palasyo Malacanang. Respetado din ng Palasyo Malacanang ang desisyon ng Congress. Kung i-impeach nila si Sara, respetado nila. Ganun po ang Palasyo Malacanang. Rule of law nga, di ba? Kaya consistent ang posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga nakulong si Digong kasi rule of law. Ano man yung desisyon ng korte, be it local court, international court, Interpol, rule of law nga, nire-respeto. Kaya diniliber ni legal yon, diniliber po ni General Torres, si Digong, sa dahig. Naintindihan na ninyo po? So, accountability in public service has not been denied, only deferred, sabi po ni Libanan. Libanan said that the development should prompt the House to revisit and reinforce its internal rules and timelines governing impeachment. Clearer procedural safeguards will help ensure that the constitutional mechanisms for accountability are not only respected but also effective and resilient in the face of political challenges. O diba, suwabing-suwabi po yung paliwanag ni Libanan. Kalmado masyado sa kanyang pananalita. Di ba? Ganyan po ang mga veterano. Sabi po ni Libanan, the High Court has reminded us that even in politically sensitive matters, due process must prevail. As the court aptly stated, there is a right way to do the right thing at the right time. I take that reminder to heart and reaffirm my commitment to upholding the Constitution, the rule of law,
and the integrity of public institutions, sabi po ni Libanan. He subsequently vowed, "We will carefully study the full decision and determine the appropriate next steps in line with our legislative mandate and duty to the Filipino people." So tuloy po ang impeachment laban kay Sara Duterte. Hindi man pwedeng tulugan na lang po at manghina na yung Congress. Hindi na po papanagutin ang dapat managot. Hindi po ganon ang mindset ng Congress. Kung may konting problema po doon sa procedure ng pag-file ng impeachment complaints, aayusin lang po nila yon. Then, by February, siguradong ma-impeach uli si Sara. Di ba? 7 months from now. Ang bilis po ng panahon. O ngayon, ganun din po yung naging pahayag, mga kababayan ni Laila de Lima. Sabi po ni Laila de Lima, walang naburang kasalanan. De Lima tells pro-impeachment Pinoys not to fret, do not be anxious, do not be troubled. Huwag mag-alala, don't worry. Walang naburang kasalanan. Hindi absuelto si Sara. Yung baho ni Sara, nakadikit pa rin sa kanyang katawan. So matatagalan lang mga kababayan. Kunting panahon lang naman, 7 months. Pero baka mabago nga kasi baka may motion for reconsideration and later on paboran ng Supreme Court. Depende yan sa defense o sa prosecution pala. House Prosecution Panel. Hintayin na lang po natin sa mga susunod na araw. Pero halimbawa hindi talaga. O di sa February po, after February 6, may panibagong impeachment kay Sara Duterte. Taon-taon yan hanggang 2028. Kung halimbawa, hindi pa rin sa 2026, may 2027 pa. Sakto yan mga kababayan. At malamang, ganun pa rin ang direksyon ni Sara Duterte. Perpetual disqualification. Iyan kung hindi ilabas kaagad ng ICC mga kababayan yung warrant of arrest kasama si Bato at Bungo. Di ba? Ganon. Yan sabi ni de Lima. To those discouraged, I understand your dismay. But let me assure you, this is not vindication. This is not exoneration, sabi po ni de Lima. Technical ang desisyon, ang mga aligasyon ay nananatiling totoo, malubha at hindi pa nasasagot. Sabi po ni de Lima. Sabi po ni de Lima, while she respects the Supreme Court ruling, she has major concerns about its implications. I respect the Supreme Court, but in the case of this magnitude, transcendental constitutional importance, we must demand clarity, not shortcuts. The public deserves an explanation. The court must account for the serious departure from established rules of procedure. Sabi po niya, just like the Vice President Camp called the House prepared impeachment complaint against her as unconstitutional and petitioned for its dismissal, de Lima claims that the Supreme Court decision was also constitutionally infirm. The SC decision today declaring the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte unconstitutional is not only unprecedented, it is procedurally questionable, sabi po niya. Sabi ng dating senador at ngayon ML representative, the Supreme Court anya came up with its decision on the Vice President petition to dismiss without even allowing the other side to talk. The House of Representatives, the principal respondent in the case, was not given the opportunity to file a formal comment as required by Rule 65, Section 6 of the Rules of Court. No such order was issued by the court, sabi po niya. Imbes niya na inutusan ang House to file a comment, the court issued a written interrogatory, a rare, if not irregular move. Somehow, the Supreme Court treated the House compliance with this interrogatory as if it were a formal responsive pleading. But let's be clear, it was not, sabi po ni de Lima. Paano naglabas ng pinal na desisyon kung wala pang formal na tugon ang respondent? The decision is basically an ex parte decision.
a very prohibited action among judges when the rules require the parties to be given the opportunity to be heard first. Yan ang mga valid points. Ngayon, sabi nga ng iba, hindi naman na niya nakapagtataka. Bakit niya Mr. Maravillas? The majority sa mga members ng Supreme Court, mga justices po, appointee ni Digong. Yan Yeah, tama itong observation ni Benji Contreras. Sabi niya, 12 justices including the Chief Justice were appointed by Rodrigo Duterte, while 2, si Leonen and Caguioa, were appointed by President Aquino, and 1 was recently appointed by PBBM. I wonder why the justice appointed by BBM voted to declare Sara's impeachment as unconstitutional. The 2 appointed by Aquino, Leonen, was the ponente, while Caguioa inhibited. Remember, Leonen was also the ponente in dismissing the pet protest of PBBM versus Leni Robredo on February 2021. O ngayon, may idea na kayo kung bakit nagkaganon? O, di ba? O ngayon, i-share ko itong commentary ng isang kilalang yan po, isang columnist, si Antonio Montalban, veteran columnist po. Yan para kilala ninyo kung sino yung nagsulat. Contributor din siya sa Vera Files. Antonio J. Montalban, the second. Ito pinost niya 2 days ago. Hindi pa po naglalabas ng desisyon yung Supreme Court. Sabi niya, there will be no more impeachment trial. The Supreme Court insider relayed this news. The reason why Escudero redefined forthwith installed the trial is because the Supreme Court anytime now will release its decision declaring the impeachment of Sara Duterte as unconstitutional. Joel Villanueva is assisting Escudero in installing the trial. The 12 justices will vote for its unconstitutionality. Sakto po. All 12 are Rodrigo Duterte appointees. The insider said it was Bongo who managed the loyalty of these justices. Go was a beneficiary of Escudero's budget insertions. But there is a serious catch, sabi po niya. The ponente of the decision will be Senior Associate Justice Marvic Leonen. Siya nga po, an Aquino appointee. Tandaan ninyo, itong post na to, pinpublish ni Antonio Montalban II 2 days before na magpalabas kahapon ng desisyon yung Supreme Court. Ang kanyang sinusulat po, sakto sa nangyari, 12 na mga justices. Sakto po, 12 nga. Ibig sabihin po, yung kanyang informant sa loob ng Supreme Court, credible. Naulaan niya. But there's a serious catch, sabi po niya. The ponente, yung nagsulat ng desisyon, will be Senior Associate Justice Marvic Leonen. Yun na nga po. An Aquino appointee. Escudero has promised a reward. Leonen will be President Sara Duterte's appointee as Chief Justice. As 62, Leonen still has 8 years to go before retirement. He turned 70 in 2032. Madaling sabi, kung papaniwalaan natin yung sinulat ni Antonio Montalban, nagkasundo na po. Hoping na si Sara Duterte, pag naging presidente, hindi na impeach, hindi na disqualify po, kasi narang ng Supreme Court yung impeachment trial, si Leonen ang magiging ang magiging Chief Justice. May ganon. Wala pa akong kinalaman dito Ang nagsulat nito, ang journalist, columnist na si Antonio Montalban. Yan sabi dyan Leonen will be President Sara Duterte's appointee as Chief Justice. At 62, Leonen still has 8 years to go before retirement. He turned 70 in 2032. Kung totoo yan, hindi na po tinitingnan yung mga pagkakasala, ang tinitingnan po yung ambisyon.
Ano kung ubusin ng mga piatos, chichirya? Ano kung pagbantaan mga kababayan yung presidenteng papatayin? Ang importante yung sariling ambisyon. Yun ang lumalabas, mga kababayan. Kung papaniwalaan natin ang isinulat po ni Antonio Montalban na isang journalist columnist, ito sabi sa kanyang pinablis na pinost, only two justices will dissent, Benjamin Caguioa, Aquino appointee, and Raul Villanueva, the first and only appointee so far of BBM. All this, of course, stand on a big if. If the info from the Supreme Court informer will come to pass and proven to be true. Nangyari nga po. Di ba? Kanya-kanyang interest na po ngayon, mga kababayan. Yan si Chis Escudero niya. Ano yung promise? Iwan ko po. Nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known, sabi sa Bible. Ito nga po, sumingaw yung kwento. So sabi ni Antonio Montalban, whether the insider is telling the truth or not, the paramount response from us is vigilance. Another era of impunity may come our way, one in which the highest court of the land has become political in a hyper-partisan way. Another Duterte of the worst kind will come to power in 2028. Will the Filipino public tilt towards mass indignation? Will the House initiate another impeachment complaint next year? If it comes to pass, the BBM government will effectively become a lame duck. How will it respond to such a travesty of the Constitution? Kaya po, yung mga humahanga doon sa naging punente, si Lunen po, mag-isip kayo. Kasi lumalabas dito, yung naging desisyon, mga kababayan, ay puno ng ambisyon. Kung maniniwala tayo dito sa sinulat ni Montalban ngayon, i-share ko sa inyo kung ano yung pakasulat ni Lunen. Ito siya. Diyan. Sabi po niya, it is not our duty to favor any political result. Ours is to ensure that politics are framed within the rule of just law. We cannot concede the sobriety of fairness inherent in due process of law to the passions of a political movement. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. We understand our history. We have learned that in the past, momentary desires to do what is convenient and considered means to ends have inadvertently created precedents that weaken the succor of law for those who dissent or those at our society's margins or those who may have fallen out of grace from the powers that be. We have learned that the class of political interest in the past, often disguised by noble intentions, has obscured the need to address the real problems of corruption, inequality, poverty, and disempowerment faced by our people. We will not allow that to happen again. We will not hesitate to declare what is legal, just, and right for our people. There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of law, the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means even for impeachment. Yan ang sabi po ng punente, Senior Associate Justice Marvic Yunen. O ngayon, dahil sa kwento na nakuha sa insider sa Supreme Court ni Antonio Montalban II, naniniwala pa kayo na walang politika? Tulad ng sinasabi ng punente ng desisyon para i-declare na declaring impeachment process, impeachment articles of impeachment ang constitutional. Naniniwala pa kayo sa mga sinulat ni Marvic Yunen? Ano tingin ninyo po mga kababayan? Ako nag-share lang ako ng kwentong ito kasi ito yung lumalabas sa mga post ngayon
Sinishare ko lang po. Ako, wala mang komento. Nagtatanong lang po, naniniwala pa kayo kay Marvic Yunen sa mga sinabi niya? Doon sa sinulat niya sa desisyon? Ayan ang tanong. Sa totoo lang, mas naniniwala ako sa sinabi ni Atty. Jesus Falsis. Yan o. Sabi niya kahapon, mga kababayan, Justice Yunen no longer progressive. Alamin natin kung bakit nasabi yun ni Atty. Jesus Falsis. Sabi dito sa abogadonews.com, Lawyer Jesus Falsis criticized the decision penned by Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Yunen, nullifying the impeachment of Vice President Sara Duterte, calling it wrong. Falsis said that with the decision, which was concurred in unanimously by 12 other justices, Yunen can no longer be considered a progressive. This is not the first bad or wrong decision written by Supreme Court Justice Marvic Yunen, he said in a Facebook post. In the ruling, the Supreme Court said it was not its duty to favor any political result. Rather, it must ensure that politics are framed within the rule of law, the rule of just law, it said. Yan ang post ni Jesus Falsis 19 hours ago. This is not the first bad or wrong decision written by Supreme Court Justice Marvic Yunen. He can no longer be considered a progressive. May punto, mga kababayan, si Atty. Jesus Falsis. Lalo't sumingaw itong kwento galing sa Supreme Court Insider as published, mga kababayan, by Antonio Montalban II. Ano sabi? The ponente of the decision will be Senior Associate Justice Marvic Yunen, an Aquino appointee. Escudero has promised a reward. Yunen will be President Sara Duterte's appointee as Chief Justice. At 62, Yunen still has 8 years to go before retirement. He turned 70 in 2032. 12 justices will vote for its unconstitutionality. All 12 are Rodrigo Duterte's appointees. The insider said it was Bongo who managed the loyalty of these justices. Go was a beneficiary of Escudero's budget insertions. Parang gusto ko nang maniwala, pero hindi mo na ako, mga kababayan, maniniwala sa mga pag-aralan natin munang mabuti. Hindi ako may sabi niyan pa. Si Antonio Montalban, siya po ang nag-post. Antonio Montalban II, isang journalist, columnist, mga kababayan. Parang credible nga, parang, hindi ako sigurado. Parang credible ang insider na source sa Supreme Court ni Antonio Montalban. Kasi sumakto sa kanyang mga sinulat. Sinulat niya ito, mga kababayan, na commentary, itong information na nakuha niya 2 days before the release ng desisyon ng Supreme Court. Sakto, swak na swak po. 12 nga na mga justices yung 12 nga. So may maganda palang usapan. Kung maniniwala tayo, kung hindi tayo maniniwala, ang ibig sabihin, nabigyan ng hustisya ang constitutionally infirm. Kaya impeachment case laban kay Sara, kaya tuwang-tuwa po si Sara, tapos mga kalyado niya, tuwang-tuwa. Yan sabi ni Sara, this unanimous decision has once again upheld the rule of law and reinforced the constitutional limits against abuse of impeachment process. Sabi po ni Sara Duterte. Maniniwala ka sa kanyang mga sinasabi kung hindi lumitaw yung kwento ni Antonio Montalban. O di ba? Biglang sumingaw yung kwento ni Montalban. Tingnan ninyo, mga kalyado ni Sara. Nagsalita na ang Supreme Court. Huwag nang pasaway, please. Ito pa yung isang kasabwat. Gulat po ako na marami pa rin credible na lawyers na imbis na sabi hintayin natin ang Supreme Court, let's respect the Supreme Court, bago lumabas yung decision, medyo nagsosoft na, medyo tinitira-tira yung Supreme Court, wag makialam, nung nagtanong ng questions, tapos ngayon, ganun na, meron pa tayong isang
how do I call him, kolumnista at lecturer, pero gusto niyang i-project sarili niya as a political analyst. Why do I say project? Kasi nga, kung analyst ka, you analyze, wala kang sides, independent. Pero kung ikaw ay may isang side, propagandist, sinasabi pa kung ilan yung na-appoint ng dating Pangulo sa Supreme Court, kahit na unanimous ang decision at kahit na nagkaroon ng napakabibigat na kaso, isa po dyan yung hinihingi ni President Duterte na TRO na hindi po siya mapadala sa ibang bansa. So makikita niyo po na medyo toxic at so political ang ating atmosphere, na kahit yung final arbiter ng kung ano ang ating konstitusyon at batas at kung tama yung proseso, hindi po na-spare sa tira. Ang toxic po, yung kaibigan mo. Kung hindi naging toxic yung kaibigan mo na si Sara Duterte at si Digo, wala itong ganitong uri ng politika. Sino ba yung nagbanta? Sino ba yung lumunok ng confidential funds in 11 days? Di ba malinaw na si Sara Duterte? Ngayon, namimikit kayo kasi kaalyado ninyo. Yan ang problema sa inyo. So kayo ang politika. Kayo yung namumulitika. At yung dosing mga appointees ni Digong, that is a fact. Di ba 12 man talaga yung appointee? At yung nagsulat, dilawan. Ang mga Duterte, hybrid dilawan. Pag dilawan, anti-Marcos na tulad ninyo. Alams na. May biglang sumingaw, pero ayaw kong paniwalaan yung kwentong yon. Mga kababayan, gusto ko pa rin bigyan ng mataas na pagrespeto ang Supreme Court despite ng sumingaw. Di ba? Iyong house naman po, nire-respeto. At iyong Palasyo Malacanang, yung desisyon ng Supreme Court kahit may sumingaw na nag-ambisyon. Ayan o. House respects Supreme Court order but check and balance principle at risk. Anyway, sabi naman po ng ilang mga senador na matitino tulad ni Risa Ontiveros, itutuloy nila ang laban. Ito yung statement ni Senator Risa Ontiveros. With all due respect, nakakadismaya itong biglaang pagpigil ng Supreme Court sa pagdaraos ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Maliwanag naman na sinabi ng Korte Suprema na hindi nila pinapawalang sala si VP Duterte at maaring ma-file ang impeachment complaint ulit next year. But we have many disturbing questions about the short-term and long-term consequences of this ruling. Isa sa ipinagtataka natin ay kung paano na-violate ang one-year bar rule. Ngayong iisa lang naman ang kaso na iniakyat sa Senado. Ayon na rin sa desisyon mismo ng Korte Suprema sa Gutierrez versus House of Representatives. As the Supreme Court explained in that decision, the clear consideration behind the one-year bar rule refers to the element of time and not the number of complaints. Sabi nga ng Korte Suprema, the measure of protection afforded by the Constitution is that if the impeachable officer is made to undergo such ride, he or she should be made to traverse it just once. Bukod pa, nakakabahala na tila nagdagdag ng napakaraming requirement ang Korte Suprema para simulan ang proseso ng impeachment. I can only hope that this new ruling will not adversely affect future efforts to hold our highest public officers accountable. Malinaw pa rin ang saligang batas. Public office is a public trust at walang opisyal ang may karapatan sa posisyon. Lahat ng opisyal ng bayan ay may pananagutan sa bawat Pilipino, and the constitutional right of the people to hold their highest officials accountable must always prevail. The people have every right to demand answers. Ipaglalaban natin ito. Ipaglalaban namin ito. So hindi pa po tapos ang boxing. Magsisimula pa lang ang boxing, mga kababayan. Although yung isang boksingero na naghamon, missing boksingero, lumipad. O, di ba?
Si Amy Marcos, siyempre, tuwang-tuwa para sa kanyang kaibigan na si Sara Duterte na nagbantang papatayin yung kanyang kapatid, wala siyang pakialam. Itapon yung kanyang tatay sa West Philippines, wala siyang pakialam, basta't magkaibigan na niya tayo. So sabi niya, galangin at respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Sa mga kasamaan kong senador, trabaho na po tayo at tupagin na natin ang kapakanan ng mamamayan. Awat mo muna sa politika. Yan po ang kapatid ni PBBM na sinusuka na ng mga supporters ng ating Pangulo. You see? Ito pa yung isa pang kaalyado niya, si Robin Padilla. Magkaisa na po tayo. Napakagulo na ng mundo. Ang nanggugulo po sa mundo, yung mga kaalyado mo, sila yung nanggugulo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaalyado pagkatapos sumiwalay. Kahit sa Israel, yung mga nanggugulo doon, yung mga kaalyado mo. Di ba? Yung mga Hamas. Yung Iran. Sila yung nanggugulo. Binabaliktad ninyo. Dito sa Pilipinas, yung kaalyado mo rin sa politika. Sila ang walang tigil sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabang yung naninira, wala mang ginagawa. Nasa dahig. So dapat, Senator Robin, yung statement mo, dapat sinasabi mo yan kay Sara Duterte, hindi sa ating Pangulo o sa administrasyon. Di ba po? Ito pa, yung kasama niya, si Bato. When I moved for the dismissal of the impeachment complaint, BP Sara versus BP Sara, I was guided by the Holy Spirit. When the Supreme Court ruled it as unconstitutional, I'm sure they were guided also by the Holy Spirit. The Holy Spirit defeated the forces of evil. Hallelujah. Hindi man po guided ng Holy Spirit. Kung paniwalaan natin yung sinulat ni Antonio Montalban, guided by Bongo. Yung mga kung papaniwalaan natin, yung sinabi ni Antonio Montalban, si Bongo ang nag-guide sa mga justices. Pero ayaw kung paniwalaan po na ganun, mga kababayan, baka mawala yung tiwala ninyo sa Supreme Court. Mataas pa naman yung respeto ninyo sa Supreme Court. Respeto natin. Kaya nga po, sabi ng Palacio, let's respect the decision. Di okay. Kahit hindi man totoo, hindi tayo naniniwala, guided by the Holy Spirit. Alangan man, mga kababayan, kitang-kita po kung anong pinagagawa ng Vice Presidente. Pagkatapos, pinaligtas ng Supreme Court, temporarily. Naniniwala kayo na yung mga justices na kumampi dito po, mga kababayan, sa petisyon ng abogado ni Sara, guided ng Holy Spirit? Naniwala kayo? Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Marty Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Naniwala kayo ng mga kumamping justices kay Sara Duterte, guided ng Holy Spirit? Di ba malabo, mga kababayan, yung sinasabi ni Bato de la Rosa? But anyway, si Bato de la Rosa po, sabi ng Executive Secretary, si Docas Bersamin, pag may lumabas na niya na warrant of arrest, pinadaan sa Interpol, the same niya yung gagawin natin. The same with Digong. Kaya, relax lang po tayo, mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc.
Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by Maritoni Fernandez, isa pong cancer survivor. Pwede kayong magnegosyo nito mga kababayan. Marami kami stocks. Mag-message na lang po kayo sa amin. Yan po. Ang mga health benefits niya po, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidant, prevent cancer. For your business inquiries, dumiretso na lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika.